Kinapos pa. Kinapos pa po. Ayan. So, eto. Pero kulang pa daw yung, pero yung paluchin ang binili ko halos eksakto. So, sobra lang konti. Kabilang side. So, ayan. Eto. Eto yung ano niya. Ayan. Kapal na ng kangkong, oh. Ay, grabe. Kailangan na pong hugutin yan. Dito lang, oh. Yung dulo ng loft. Ang laki na din pala ng... Ay, magandang buhay. Ayan mga farmer, papakain tayo ng isda ngayon. Baka magpatubig tayo ng konti. Kasi ano po nagkaano sila ng tambak. Nag-aayos sila ng tambak. Yung siwang, yung awang doon hindi pa natatakpan. Yung tubig, syempre aakyat din, tataas na naman. Oh, ayan, ubo natin di po natapos. Konting-konti na lang po yan. At wala si Junjun. Ayan. Wala si Junjun. Ano naman na? Ayan na. Paano na naman tayo magbablog nito? Walang activity pala. Ayan. Si Junjun daw ay nautusan ng kanyang kapatid sa Nueva Ecija yata. Pinakiusapan. So, ayun. Si Bebe, bago pala yan. Ayan, pakita lang natin. Ito po ay kulang pa ng isang haplos. Isang coating pa yan na gloss. So, ayan. Kulang pa, oh. Kinapos pa. Kinapos pa po. Ayan. So, eto. Pero kulang pa daw yung, pero yung paluchin ang binili ko halos eksakto. So, sobra lang konti. At hindi pa na ano ni Junjun. Pero ito okay na. So, bali ito mayroon din yan. Ito po yan. Tapos na po itong kabilang side. So, ayan. Ito. Ito yung ano niya. Ayan. Tapos magkakaroon ng lamesa dito. Pwedeng pag ganun. Pwedeng pag ganun. Ganyan lang siya. Pero at least, di ba? Tapos na naman tayo. Hindi ko pa po alam kung magkano tong gasto. Sa mga nagtatanong, siguro mga 80k. Ano na po ito? Itong dalawa na. Labor materials na siguro. Mga ganun. Tansya ko. Kasi yun, mga 40 something. Sabi mo na ang 100. Para sigurado na tayo. Labor kasi nga pala nagmahal din po yung pagpapa haspi. Kasi syempre skill yan eh. Hindi naman natin pwedeng baratin yan. So, hindi pala, inarawan pala ni Papa Yam. Napakiusapan. Pinapakyaw po ng 6,000 yan eh. Yung painting lahat. Pero sila na rin po ang gumawa. Inarawan na lang namin. Parang ganun din. Kasi halos 4 na araw din pong trinabaho. Tapos pawid, syempre yung pawid po, syempre nakatipid ako kay Kuya Mitz. Dahil syempre si Kuya Mitz po hindi talo. Lagi niya namang sinasabi, hindi tayo talo. So ayun, one of these days siguro baka dalawin natin siya at papakita natin yung kanyang ginagawa na kubo. So ano naman yun, way of thanking him na sasuporta din po sa amin. Lagi niya nga sinasabi katas daw ni Ka-Farmer yung sasakyan. Sabi ko, Kuya Mitz, ano ka ba? Sabi ko, hindi, para sa iyo yan ka. Lahat ng bagay na tinatanggap natin galing sa taas, di ba? So ako naman po ganon. Hindi sa pagpapaimbabaw or what, o di ba? Nagbabait-baitan, hindi. So yun naman talaga ang totoo, di ba? So umaga tayo, kung ako man po ay naging instrumento lang, sabi ko sa kanya, instrumento lang ako. Lahat naman tayo instrumento lang, kahit anong, wala tayong magagawang kahit konting kabutihan, di ba? Kung hindi galing sa kanya. So ayun lang. Tapos way of thanking him, syempre suportahan din po natin at tulungan yung kanyang kubo, which is ako naman po, sabi ko nga, handa kong itaya yung pangalan ko kay Kuya Mitz, na hindi po kayo lolokohin nun. Hindi kayo sasabi i-scamin or what. Hindi siya ganun. At yan, nakataya po ang pangalan ko dyan. Akong naggagaranti
na isang mabuting tao yan, si Kuya Mitch. Hindi lang mabait mga farmer, mabuti. Magkaiba kasi yung mabait sa mabuti, di ba? So sabi nga nila, piliin mong maging mabuti, wag lang mabait. So ayun, yun po ang pinagsisikapan natin syempre. Sabi ko kay Bebe, ang problema natin Bebe is the mesa. Kasi gusto ko ng, actually mamaya nga po ata kasi dito pala, ayan, papadaldal tayo. Yan ang gusto ko. Kasi dapat bermuda ang lalagay namin dito. Parang ang gusto niya po ata yung mga blocks na lang na yung pinagko-combine. Ano ba ang tawag doon? Yung may mga decorative stones din na kakabit dito. Pero dito sa likod, hindi ko pa po alam kung ano ang ilalagay dito. Sabog pa, kalat pa. O yan, kailangan din po ng tambak dito siguro. Lilipat ko na yung aking Rambo. Talagang tingnan nyo, farmer. Papahaba lang. Ito sa babuyan to, tanggalin na rin yan. Tingnan nyo. Ito, may lilim. Tingnan nyo ito, naaarawan ng kaunti. Sunog. Sunog po. So ibig sabihin hindi pa rin pwede dito. Grabe ang hirap ng rambutan. So ayun, tapos dito pa medyo magtatambak pa tayo dito. Ito ayusin din yung mga gilid na yan. Yan, gilid. So yun po ang natin, mga aayusin pa ngayong week na to. And we have only a few days. May day pa bukas. Nag-aayos pa ng tambak bukas. So meron na lang tayong 3 araw. Ay nako. Ayan, ang bilis po ng panahon talaga. Ang bilis ng panahon. Pero ayan, at least another another blessing na naman po ito na iraos natin. Ayan, pero mukhang mag-aano muna kami grabe ang laki po ng gastos. Sunod-sunod yung gastos din. Basta ako mairaos lang muna natin yung activity ng mga boys sa low cost. Mga kutik-kuting-ting na muna sigurong ipapagawa natin. Kagaya ng pag-aayos ng mga tambak, may raos yung araw na walang masyadong gastos. Pero yung tambak, kailangan po nating talagang iraos yun. Kasi kahit marami nagme-message sa ka-farmer, ang laki ng gastos mo sa tambak. Sabi ko, shoutout pala kay Brother Stan Ruiz. Ayan, kasi brother, sabi ko kailangan kong iraos yung parking. Piniprepare ko na yan. Kasi ang yung kitchen nga mukhang ma-delay yan. Unahin ko yung parking space ko bago magtag-ulan, kasi pagka tag-ulan na po yung doon hindi mo na mapapasok yan, saturated na yung doon. Tapos alam niyo naman po yung tambak, yan po ay clay type, so bumabaon po yung sasakyan. So nakita nyo naman kung napanood nyo po kahapon kung gaano karaming bisita natin. So yung mga sasakyan may mga bumaba na nga po doon. Pero pag naharangan na natin, naasintahan natin, tambakan and then semento, na yan, kumbaga magkakaloon na ng magiging organized na yung magiging parking natin. Tapos ayun, kailangan po talaga kasi hindi na makakapasok yung truck pag inayos natin yung parking. So kailangan muna natin itambak na lang muna ng itambak yung mga tambak na kailangan sa island, etc. Tapos after that, yung parking na kailangan ng maasintahan din yun. Tapos ayusin na natin na yung parking po. So ayun, kahit medyo magastos, kailangan kasi kung maghihintay na naman tayo ng another year para tapos magtitiis tayo sa parking na pupugak-pugak. Ayoko naman po ng gano'n, nahihiya ako pag kami nababalahaw at tutulak namin, 'di ba? So nakakahiya kasi talagang yung mga pumapasok pong sasakyan dito, yung iba bagong-bago. Kahapon nga merong Chevrolet na sports car ba yun? Parang siya Bumblebee, ang ganda. Yun, shoutout pala sa iyo sir, maraming salamat. Dalawa lang po sila, dami yan tinake out. Nagustuhan yata yung aming lechon, so thank you. At nako, sobrang thankful po ako. Siyempre unang-una sa taas,
na nagbibigay ng biyaya. Pangalawa po sa inyo, nako, ang daming people, ang daming bisita natin kahapon. Puno na naman tayo. Ito, nakailang serving po ito, nakailang grupo din. Tapos si naka Farmer Alex Santos, munti ka na dito kumain. Buti na lang umalis na po yung sa Hansel, nag-Hansel na sila. Pero talagang bitin na bitin pa po kami sa pwesto. Puno ito. Ayan. Yung lamesa dito, yung small kubo, honey, ilang grupo din, tapos yung Maisel, ayun, honey, and then Rosel and Hansel puno din po. Kaya sabi ko kay Bebe, ano kaya magano pa tayo ng folding ano, para at least pang backup ba na mailalatag natin, para naman kako hindi nabibitin ba. Bala ko kasi nga eto pa, pag naayos na natin yan, di maganda na yung lugar na to. Dito tayo makakaroon ng chance na makapaglatag pa po ng mga lamesa. Kasi ito pwede kong harangan to eh. Kasi ang problema natin dito is the init. Yung init po ng ano. Ngayon ito pwede natin lagyan ng konting harang. Maharangan natin para yung dito, ito tatanggalin na natin tong stage na to. Wala na po ito. So dito tayo pwedeng maglatag ng ilang mga tables, 'di ba? Na kahit ano lang, kahit yung folding lang. Yung nabibili sa SNR na tagti 3 plus, 3 ata isa. So mga ilang tables din mailagay mo dito. Plus ito pag naayos na, hindi na po siya parang anong kumain, parang ano na siya, malinis ng tingnan. Tapos may kumakain din dyan, 'di ba? So more of ano na to. Ito pwede nating ayusin to. Net din lang. Di ko lang po alam kung paano natin maaayos tong para medyo mataas. Tapos pa ganun na. Huwag na natin pabubungan, baka mahal. Ayos lang natin yan sa, pwede tayong maglagay ng konting tubo siguro doon. Isang tubo taas, papaganon siya, parang ano, yung net. Anong pwede natin gawing diskarte dito? Para hindi naman mababa. Pero net na lang siguro para pag kinubo mo pa yan medyo ano na, pangit na. So ito maaayos natin yan, ayusin natin para magmukha pang ano siya, yung parang hindi lang basta tinayo mo dyan na ano, diba? So ayun, then wala na kasi talagang mapagpupwestuhan eh. Tingnan nyo naman, ayan oh, kape na. Bumi na sila? Andiyan na? Sila? Nagtapon ng basura? Ayan. Pero doon sa ano, maganda din sana pag naayos natin yung parking, pwede siguro tayo dito sa may ano, sa may harapan nila ng Honey at ni Maisel. Pwede tayo diyan para magkalapit na lang. Tapos isa pa sa mga kailangan naming gawin, akala ko yung ating CR, yung ating mga toilet, loo, ano pa ba ang pwede dyan, WC sa inchik, bathroom. Ano, kailangan po nating i-extend o makapagtayo ng another sa isang sulok na naman na hindi ko na alam kung saan ilalagay, 'di ba? Dahil dami po talagang bisita. Ayan. Oh. Nakadamit ka na naman? Anong akala mo, aalis? Sasama na naman ba yan? Alam niya po yung oras. Alam niya no? Sama. Saan punta? Alam niya, inaabangan niya yan. Hindi mo tatakasan tong batang to, talino. Nagbubulungan lang kayo na alis. Kahit nag-usap lang na parang normal lang na ano, bili tayo, alis tayo. Mga maririnig mo na yan, sama rin.
sama rin. Saan punta, Papa? Sama rin, sabi niya. Ay, naku. Sama ako. Sama ako. Naisasama ka kay Lola Beth? Na? Hindi ka na umaalis, no? Ha? Sasama ka kay Lola Beth? Oh. Sasama ka? Ayaw mo na ano na lang tayo, magtanim na lang tayo? Ayaw. Ha? Magtanim na lang tayo, magdilig tayo ng plant? Ayaw. Ayaw mo? Saan ka pupunta? Abanatan. Ha? Abanatan. Siya ay marunong na 7-Eleven. Loko-loko to ah. Pakain na tayo ng isda. Tapos mga ka-farmer, tingnan nyo, nakanet na rin po yan. Kaya lang, sablayan. Hindi ko po alam kung hanggang gaano itatagal nitong net na nabili ko. Dahil dumaan, ano na naman, ginamitan ko na naman ang bugso ng damdamin sa mabilisang paraan. Nahiya na kasi ako kay Kuya Mates Makisuyo. Sabi ko meron naman, bibili na lang ako. Naghanap-hanap ako sa Facebook, pangkubo, ganyan-ganyan. Na-sale stock na naman tayo. Ay, nagtiwala na naman tayo. Pero ang sabi nga ni nako, yung presyong yan, presyong binigay sa'yo kanya manipis. Ay sabi ko, patay tayo. Ganun ba? So, ayun. Wala tayong magagawa. Talagang ganyan ang buhay. May nagpapaloko, may nangloloko. So, ayan. Shout out pala kay Ate Mer Maliari. Nagpasarap daw siya sa Tagaytay. You deserve it, ate. You deserve it. At ganoon din po kay Ate Marisa Cristovich. Kumusta na? Kay Ate Joanne Retaford. Kay Tito James Retaford. Kay Tito Bong Mendoza. Kumusta po kayo, Tito? Sana nanonood pa rin po kayo. At may mani ako kay Ate Gina. Alam mo, as usual, pasalubong. Napakasarap, perfect po yung pagkakaluto. Ayan, kaya malay nyo makatikim din po kayo uli. So ayan. At kay Tito Noel Yabut, Tito Noel ay bumalik na ata New Jersey. Ayan, mayroon tayong nahulog na sanga, binagsakan ng ating mga mustasa na gumaganda na. Ayan, papakain muna tayo. Ito po ang buhay natin ngayon, Monday. At ay, patay, hindi pala ako nakapagpakain ng di ko pinakain yan kahapon, Kong. Di ko napakain kahapon. Nag-fasting. Meron ako nakakausap pala, mga ka-farmer. Nag-alaga din daw siya ng ayungin sa concrete pond. Pambira, 2 years daw niyang inalagaan, hindi lumaki. Sabi ko, patay tayo. Ganun ba kako? Oh, pakainin mo na. Sabi ko, patay tayo. Ganun. Oo, mamaya. Ganun pala. Ay, hindi na. Sabi ko, ganun ba? So, kaya, di ba, sabi lagi kong sinasabi, nakapagpabuhay tayo, the second question is, lalaki kaya? So, yan po ay panahon ang magsasabi. Or ganun talaga siguro sila kabagal lumaki. Hindi din po natin alam, di ba? Kaya basta wait lang tayo. Tayo naman ay ako masaya na ako na nakapagpabuhay. Pagka hindi po lumaki itong mga ito, ang ano na lang is the oxygen siguro. Kulang. So kailangan natin ng talagang oxygen. More oxygen sa tubig. Ayan, dami ng isda, ang lalaki na. Namingwit sila ng isang araw, 5 lang ang nahuli, pero ang lalaki oh. Chow chow, choy choy, ang lalaki talaga. Ay, sarap. Di pa ako makapagpatubig eh. Malalaki na. Feeds. Starter lang yung hinauna kong hinagis eh. Para sa mga ayungin yan, mga hindi pa nila kayang subo yung
para malaki na ang makakain nyo. Yan. Grabe ano. Tayo. Yan yun naman sila. How big. Malalaki na talaga. Malalaki na ang isda. Nakakatuwa. Subok na akong sumubok na tayo sigang sa miso dito at sweet and sour subok na rin tayo. Ayan, pero yun nga, medyo kulang pa po, hindi pa yan ang gusto kong laki kasi talaga eh. Pang sweet and sour natin gusto ko mga almost a kilo, 800 siguro to 1 kilo, pwede na 800 grams to 1,000 grams. Ayan. Pwede na siguro. Ay, tingnan nyo, lumapit na ako. Umalis lang ako doon. Mailap nga lang talaga. Sarap siguro ng feeling pag nakapagpalaki ka ng ayungin dito, no? Na, alam mo yun, yung 3 fingers halos. Malay natin. Maraming jaguar, oh. Pero alam nyo, yung mga ayungin medyo lumalapad na rin naman. Hindi lang talaga ganun kabilis lumaki, pero lumalaki naman po. Kasi unang-una maririnig mo sa tubig pagka kumakain sila eh. May mga maliliit na ano. Mga naiwan yan. Talagang maliit ang flower horn. Matagal lumaki. Ang dami pong halo nung huling hinulog nilang red tilapia. Nakakainis yung huli. Nakakainis po yung huling hinulog. Talagang mas marami yata yung jaguar. Pati flower horn marami din. Oh, yan mga ganon, flower horn yun, yung mabilis na ano. Paronda ka! Pakawalan mo muna, parondahin mo muna. Papasok naman agad yan. Gutom eh. Kalapati natin. Tuwa siya kasi meron akong binigay sa kanya na na ibon galing sa mga tropa natin. Anak, kuya magaling, sabi niya. Pangasinan daw, bilib na bilib siya. Mabilis daw umuwi. Pangasinan. Papasok agad yan kasi gutom eh. Kahapon di ko na pinakain. Okay lang naman, kakaumaga na lang pakainin. Ayan na. Sa kabila mas marami. Yan ang hilig ni Kongkong talaga, kalapate. Pag-usapang kalapate, ano yan? Aktibo. Kaya binigay ko na sa kanya yung pagiging in charge dito sa aking kalapate. Linis. Matik naman na pag wala ako, umalis ako ng hapon. Nangyari, pinapakain niya na yan. Kalapate natin. Ibigay kasiyahan sa atin yan lalo pagka lumaban na. Ayan, so meron pang pagkain. Nabusin na natin yan kasi one time eat na lang sila ngayon. One time eat, one day eat. Kapal na ng kangkong, oh. Ay grabe, kailangan na pong hugutin yan. Dito lang, oh, yung dulo ng loft, ang laki na din pala ng sinakop. Ayan na, oh, laki na, yun, oh, tingnan nyo, laki. Kailangan natin bawasan yan. Bagay isa sa mga magiging activity pagka tayo po ay stop na muna sa mga project. Pag naibuhos na yung mga tambak, so yun na lang muna. Magtatambak dito,
Tapos ayusin yung tambak dyan, mga paligid, ayusin din yung medyo may ano pa dyan, yung tanggal ng mga ganito. So ganyan lang po muna ang ayusin siguro gagawin natin muna. Pag naglaglag na ng pagkain si Kongkong, pasokan na mabilis yan. Dadapo na yan pagka sumipol na ako. Dadapuan na yan, oh. Uy. Kakain na, sabi nila. Yan na, yan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Isa pang ikot yan. Oh, dapo. Naglatag na si Kongkong ng pagkain. Masipag rumonda, Ayan ay dami na, oh. Marami na po dito ang 400 to 500 grams. Dumadami na sila. $400 to 500 grams. So summertime, kailangan po natin makapagpataas ng tubig talaga, as in dapat mataas, and then mayat maya papalit po tayo. Kumbaga magtatapon ng kaunti o kaya magpapapasok tayo ng tubig. Bagay mabilis po ang evaporation yan, kaya siguro baka every week o 2 times a week mi-maintain natin yung lalim, magpapapasok tayo. Sana, ito naman ang malaking sana po yung tubig sa delta wag naman nilang puputulin, dahil dyan tayo madadali. Pagka walang tubig ang delta at biglang umulan ng malakas, tapos hindi tayo makakapagpagalaw ng tubig, yun na ang problema. Wala tayong aerator. Fish kill is coming, dahil marami po tayong isda, lalo na't malalaki. Sana wag mangyari yun. Kung hindi, magpapump tayo ng parang yan lang, pagalawin natin. Ay, mga farmer, yan. So ito activity ngayong araw. Nikutan ko lang yung ating kubo project na na-stop muna dahil day off si Junjun. Ayan. So, ayan. Tilapia. Update sa tilapia. Lumalaki naman sila kahit isang beses lang kumakain sa isang araw. Minsan nakakalimutan pa dahil sa napakarami din pong pagkain. Natural food. So, ayan. Maraming pong salamat at magandang buhay.